Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumusta po kayong lahat mga giliw naming mga taga subaybay sa ating Facebook page? Naway nasa mabuti po kayong kalagayan at sa mabuting kalusugan na ipinagkaloob sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon po ay nagkaroon tayo ng pagkakataon na magkaroon ng live inshallah at makipag-usap sa inyo, makapag-share na naman ng mga kokonting bagay na may kinalaman sa ating pananampalataya inshallah. Ako po ngayon ay alhamdulillah kahit papano ay nakapag-exercise ng konti, no? At nakapag-bike na naman dahil dapat hindi napuputol yung pag-exercise dahil bumibigat yung katawan natin. So sa lahat po ng ating mga taga-subaybay at lahat po ng ating mga nanunood, assalamualaikum po sa inyong lahat at magandang umaga, tanghali, hapon, gabi o ano man ang oras dyan sa inyong kinalalagyan ngayon. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan at pagpapala ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nandito po ako sa Diversion Road ng Tacloban City. Ito po ay bagong binuksan na parang para ma-decongest yung traffic sa downtown sa may highway papunta ng galing ng Samar. Yan po yung makikita nyo po yung yan yan po yung San Juanico Bridge. Maganda pong tingnan. Tingnan lang po natin ng konti. Ayan yan po yung San Juanico Bridge. Yan po yung bridge na nagdudugtong ng Samar. Yan po yung Samar, malaking malaki. Yung island na yan. At dinudugtong po niya, kung kayo po galing Maynila ay dadaan po kayo dyan. San Juanico Bridge, pinakamahabang bridge sa Pilipinas so far, kasi ewan ko kung nabuksan na ba yung sa Cebu Cordova bridge, kasi yun na ata yung pinakamas mataas ngayon, pinakamas mahaba, malalagpasan niya itong San Juanico Bridge. Yun ang pagkakaalam ko. So yung lahat ng nanggagaling dyan sa nawala, napunta yun, yan, galing sa Maynila, dyan dadaan. So dapat doon dumadaan sa highway bandit sa Maynila, tapos dinivert nila dito para ma-decongest yung traffic tsaka yung load ng sasakyan. Yan, papunta po ito ng Palo, papunta ng, kung pupunta kayo ng Mindanao, sa Ormoc. Yan, ito po yung daanan. Kamakailan lang, parang advertise tayo, no? Parang nagpunta dito si Secretary Mark Villar. Ayan, yung build project. So may malaking billboard dito, kaya ibig sabihin malamang nandito. O di kaya nakita kong nandito siya, nasa news. Yun yung new road and bridges to open in 2021, Eastern Visayas region. Yan. Secretary Mark Villar. Ayan. Yan po ay advertise natin ng konti. Okay? Maganda po dito, mahangin, konting hangin, medyo malilim.
mag-shoutout muna tayo sa ating mga kapatid dyan. Brother Hanif, Hanifa, sister siguro ito. Prince, Assalamualaikum sa'yo kapatid. Wahid Arte, Assalamualaikum. Afan, Assalamualaikum sa'yo kapatid. Shoutout kay Yang Rakman, Hinay-hinay po Ustad, watching from Qatar. Maraming salamat po. Hinahilay lang po tayo kasi baka hindi kayanin ng cardio, natin, puso natin. Okay, Mujahida Fernandez, Assalamualaikum Ustad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Watching from Kuwait. Sana kayo din Ustad, inshallah. Okay naman po kami dito at inshallah. Saudi po ba yan Ustad? Hindi po yan sa Saudi, sa Pilipinas po yan. Assalamualaikum Hamri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sheikh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustad. Napakaganda ng view dyan. Taga Alvera po ako. Nasa KSA ako ngayon. Inshallah. Nandun sila sa Saudi ngayon. At taga Alvera Leyte sila. Ayan. Pag lumapag kayo dito sa Leyte, din dito kayo dadaan sa Tacloban. Si Adam, Assalamualaikum Ustad, watching from Qatar. Masya Allah, ang ganda ng view. Beltran Tambiling, ingat po kayo Ustad. Salamat. Kayo din po, mag-iingat po kayo lagi. Dato Mandar, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Samia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, watching from Riyadh. Abu Usama, salam Ustad. Waalaikumsalam warahmatullah. Maryam, Assalamualaikum po. Sayang di po ako manood ng full ng package is not enough. Ingat. Ayun, sige po, pag nagkaroon na kayo ng package at ng data. Sabi niya, Masya Allah po, parang nasa Saudi. Para pong nasa Saudi, pero dito lang po ito sa atin. Halawatul ilm. Assalamualaikum ya habibi, Ustad. Waalaikumsalam ya habibi. Kaya ba hal ya Halawa? Halawa? Ano yung pangalan mo? Lalaki ka pa, babae? Delikado pag babae. Abdur Rahman, Assalamualaikum sa'yo. Vilma, Abu Yahya, saan yan Ustad? At napakaganda. Dito po ito sa amin sa Tacloban, Leyte. Sa Leyte. Tama ka, ang ganda ng view. Keep safe mga kapatid. Kapatid na Ismail Kacharo. Ganon din po kayo dyan. Assalamualaikum Yami, watching from Pagadian City. Saifun Amir, Assalamualaikum. Isang pagbati ng kapayapaan sa iyo Ustad. Waalaikumsalam warahmatullah. Isang pagbati din ng kapayapaan sa iyo Brother Saiful Amir. Watching from Turkey, Lin Abdul. Masya Allah, galing sa Turkey. أنا رجال يا شيخ، أنت رجال، ليش اسمك هذا حلاوة؟ حلاوة يعني حلوة؟ إيش هذا الاسم؟ Bader Nanding, Assalamualaikum Ustad. Ingat po, sana magsabay tayo magbike dito ngayon. Ako, sa PSA ka pala, nandito ako sa Pilipinas. Baka pag umuwi ka. Rakman Anso, ganda ng bike dyan Ustad. Oo, maganda magbike dito, paahon. Kita niyo yung ahonin mo na yan hanggang doon. Oh, medyo matarik. Yan ang inakit natin dito. Minsan-minsan pagka kailangang mag-exercise. Ayan. Sino yan? Si Kanakan. Assalamualaikum sa'yo, Brother Abdul Wali. Watching from Jensan. Masya Allah. Kumusta po yung mga taga Jensan? Si Ummu Ayad, Masya Allah, tabarakallah, watching from Cotabato. Dami na palang gising eh. Abdurrahman Anteha, Masya Allah, kumusta kayo bro? Kumusta na ang inyong kalusugan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumusta po kayo lahat dyan? Okay naman po kami dito, Brother Abdurrahman. Hahaha, ايش هذا شيخ انتبه حق الدراجة.
Nagbabike lang po tayo. Ano lang, pangsunog lang ng ating mga taba-taba. Hindi naman po ito pang karera. Chinky, Assalamualaikum Ustad. Watching from Nulatula. Mashallah, watching from Nulatula ha. Diyan ka lang, una, malapit ka lang. Dito yung Nulatula eh. Oh, diyan sa banda diyan. Yan, Nulatula. Okay, Rakman Saidan, Ustad, ugaliin po bang magbike para hindi nakikita ang tuhod. Ustad, ugaliin po na magbike na hindi nakikita ang tuhod. Hindi po nakikita ang tuhod natin. Nakita nyo po yan? Paano po makikita yung tuhod natin? Naka-leggings po tayo. Oh. Hindi po makikita yan. Tsaka mahaba. Naka-leggings tayo, kapatid. Hindi po tayo nagpapakita ng tuhod. Aura po yun eh. Parang Burawin Road yan, Ustad. Tapos labas Alvera. Oh, parang ganun nga. Pero dito lang po ito sa New Road. Jomar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Watching from KSA. Maraming taga KSA dito. Mashallah, watching from Cavite. Dito po ito sa hindi po ito sa ba yan? Sa Alvera, sa hindi po. Dito lang po ito sa Tacloban. Mashallah. So, yun po mga kapatid, no? Maganda yung ating view. Yung background natin. Ganda dyan. Ayan sa yan? Watching from South Korea. Si Abdullah Alcantara. South Korea? Mashallah, mashallah. Totoo ba yan? Halima, mashallah Ustad, watching from Jeddah. Inshallah, bibisita kami dyan. Opo, punta po kayo dito, Brother Halawa. Brother, pag galing Manila, punta Mindanao. Bali dyan ba ang daan? O pwede rin ditong dumaan. Dito rin ang daan, pwede rin. Ang ganda ng dito eh, hangin, mahangin. Kita nyo yung mahangin. Ayan. So, sana'y nasa mabuti kayong kalagayan mga kapatid. Dito po tayo sa konti, mahangin. Mahangin po dito. Ayan. Hain kaya na Ustad. Adi ako dito ha. Tacloban niya na. Ustad, Assalamualaikum. Watching from Santa Rosa, Laguna. Jafar Ibno Miskin. Ustad, watching from Bahay. Watching from Bahay. Tingnan niyo yung truck, nahihirapan. Kasi paahon nga yan Paahon. So nahihirapan yung mga truck dito. Mashallah. Yan ay paahon mula doon. Kung makikita ninyo, nahihirapan yung mga truck. Kaya maingay dito dahil bumubuelo sila. Dito dumadaan yung mga malalaking truck. Okay. So tayo po ngayon ay nag-live at gusto nating mag-share ng isang hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Steady po natin yung camera dito po para mas madali po tayong makakausap. Ayan. Dito po tayo. Ang ating pong gustong i-share sa ngayon, si Gilbert, sabi niya, diliwat ako hataytay Rizal, permi ako nag-aabang hit imo video. Mashallah. Damo nga salamat, Brother Gilbert Pumarehos, sa iyong pag-aabang sa aking mga video lagi. Naway gandin pala ang kayo ni Allah sa pagsubaybay po sa aking mga video. Ngayon ay i-share ko po sa inyo yung tungkol doon sa hadith na aking ipinost dyan sa pamagat nitong ating live. Na ito po ay ayon sa hadith ni Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minid da'if wa fi kullin khair. Sabi ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mananampalatayang malakas ay mainam at
kaibig-ibig o di kaya kamahal-mahal kay Allah subhanahu wa ta'ala kesa sa mananampalatayang mahina. Wa fi kullin khair, at sa bawat isa sa kanila ay may kabutihan. Wahris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wala ta'jiz, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At wahris, ibig sabihin ng wahris ay maging abala ka o hindi kaya ay pagtuunan mo ng pansin yung mga bagay na makapag bibigay sa iyo ng kabutihan at magdudulot sa iyo ng kabutihan. At ikaw ay humingi ng tulong mula kay Allah subhanahu wa ta'ala, wala ta'jiz, at wag na wag kang panghihinaan. Yun ang sinabi ng mahal ng Propeta Muhammad. So bigyan mo ng pansin, i-focus mo, pahalagahan mo ang mga bagay na papaangat sa iyo at magbibigay sa iyo ng kapakinabangan. At sa iyong habang ikaw ay gumagawa nito ay humiling ka ng tulong mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wasta'in billah. Ikaw ay humiling ng tulong mula kay Allah subhanahu wa ta'ala, dahil sa lahat ng bagay dapat tayo ay humihingi ng ating mga pangangailangan, tulong mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ta'jiz, ibig sabihin makasakalagitnaan ng iyong paggawa nito sa mga bagay na makapagpapaangat sa iyo, makakapagpabuti sa iyo, ay mayroong mangyaring hindi maganda at baka mawalan ka ng gana, di ba? Kaya sabi ng Propeta Muhammad, wala ta'jiz, wag kang panghihinaan. Wag mong panghihinaan at saka wag mong ihihinto kung mayroon mang nangyaring hindi maganda sa iyo sa paggawa mo ng kabutihan, ituloy-tuloy mo lang. Wala takul, sabi ng Propeta Muhammad sallam, wala takul, at wag mong sasabihin, law anni fa'altu kada wa kada lakana, sabi ng mahal ng Propeta Muhammad sallam, at wag na wag mong sasabihin na kung sana ay ginawa ko yung ganito, di sana naging ganito ang resulta, o di kaya naging ganun ang resulta. Diba? Sapagkat yung pagsasabi mo ng bagay na sana kung ginawa ko yung ganito, sana hindi nangyari yung ganito, ito yung mga bagay na kung saan gustong-gusto ng Satanas. Ito ay binubuksan dito yung pintuan ng gawain ng Satanas na kung saan parang hindi ka nagtitiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay, walakin qul ma syaa Allahu fa'al, walakin qul qaddarallahu ma syaa fa'al. Ngunit kung may nangyari man sa kalagitnaan ng iyong pagsasagawa ng anumang mga bagay na kapag ito ay makapagpapabuti sa iyo, makakapagpaangat sa iyo, kapag may nangyari, sasabihin mo, qaddarallahu ma syaa fa'al, ay ginagawa o di kaya tinatakda ni Allah ang anumang kanyang naisin, at siya yung nagbibigay ng pagtatakda sa lahat ng bagay. Qaddarallahu ma syaa fa'al. At tinatakda ni Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng bagay sa lahat ng bagay na kanyang gustong naisin. Diba? Sapagkat kapag sinabi mo pang, sana kung hindi na lang ako nagganito, hindi sana naging ganyan, diba? Yung para bang hinanghihinayang ka na parang hindi ka naniniwala at nag-aalangan ka doon sa pagtatakdang ibinigay sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman, kapag ikaw ay gumawa ng isang bagay, maging determinado ka, maging sincero ka, at maging ipagkatiwala mo lahat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ano man ang kahantungan nito, ano man ang kahinatnan nito, ipaubaya mo kay Allah subhanahu wa ta'ala. At huwag mong sabihin na sana kung ginawa ko yung ganito, naging ganun ang resulta. Diba? Kasi yung bagay na, yung salitang sana, yung salitang law, walau sabihin kung sana ginawa ko na lang yung ganito, di ba? Law anni fa'altu kada wa kada, kung ginawa ko sana yung ganito, ganyan, sana naging ganun yung resulta. Ito po yung mga salitang kung saan natutuwa dito yung Satanas at binubuksan natin yung pintuan ng Satanas dito upang mag-isip tayo sa mga ginawa natin na parang hindi tayo nagtitiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. So yun po yung hadith na
gusto kong i-share sa inyo mga kapatid. Yun yung hadith ng Propeta Muhammad. Ito po ay matatagpuan natin sa Sahih Muslim ni Imam Muslim. At kung bibigyan po natin ng diin yung tungkol dun sa unang salita ni Allah subhanahu wa ta'ala, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid da'if. Sabi ng Propeta Muhammad, ang mananampalatayang malakas ay mainam at kamahal-mahal kay Allah kaysa sa mananampalatayang mahina. So ito'y literal mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na kapag sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na malakas, ibig sabihin pwede nating kunin ito na malakas as in malakas sa pisikal na pangangatawan. Kaya naman ang tawag dito, ang malakas sa pisikal, sa pangangatawan na isang mananampalataya ay mas mainam. At o di kaya mainam kaysa sa at kamahal-mahal kay Allah kaysa sa isang mananampalataya. Oo nga, mananampalataya ka pero ikaw ay mahina physically. May kabutihan sa bawat isa, ngunit ang mas kaibig-ibig at kamahal-mahal kay Allah ay yung mas malakas physically. Kaya naman mga kapatid sa pananampalatayang Islam, hanggat maaari ang ating advice, no, unang-una, lalong-lalo na sa mga kapatiran natin sa panahon ngayon ng pandemic. Ngayon mag-ECQ na naman dyan sa Maynila, hindi na naman makakalabas. Yung iba naman dyan MECQ sa bandang part ng Cebu at saka sa CDO, Luzon, Visayas, Mindanao, yan magla-lockdown na naman. So ang pinakamahalaga dyan, huwag natin pababayaan yung ating pisikal na pangangatawan, na tayo ay kahit papano magsasagawa ng pagpapalakas sa ating pangangatawan, di ba? Kesa sa yung karamihan ngayon ng kabataan ay kapag katulad niyan, lockdown na naman, nandun sa loob ng bahay, nagkukulong, ang hawak-hawak ay cellphone o di kaya laptop, computer, di ba? Naglalaro kung ano-ano nung pinagagagawa, na kung saan halos hindi na sinisikatan ng araw yung ating mga anak dyan, na halos kung makikita mo yung pangangatawan, minsan ubis na, minsan mataba na, minsan hindi na nga pinagpapawisan. Hindi maganda po sa isang bata, lalong-lalo na yung nasa age ng development, no, yung nasa edad na kung saan dinidevelop pa lang niya yung mga buto niya, yung pangangatawan niya, yung hindi siya nabibilad sa araw, di kaya hindi man lang naaarawan, o hindi kaya hindi man lang siya pinagpapawisan, di ba? So imbis na ang ating mga anak ay ma-addict diyan sa tinatawag na mga social media, sa gaming, online gaming o ano-ano pa, kasi napakahirap po ng sitwasyon natin ngayon, naka-lockdown. Why not po na i-involve natin, no? Ito po ay isang encouragement ko mula sa aking sarili, para sa ating mga kapatid, na i-engage po natin yung ating mga anak, diba? Yung ating mga kabataan, yung ating mga youth sa tinatawag na sports. Hindi po ba? Hindi naman po hindi naman po masasayang yung kung may babayaran man yan o gagastos man tayo dyan, at least yung ating mga anak mai-involve sila sa isang bagay na maganda. Hindi po ba? Makakatulong sa kanila, sa kanilang pangangatawan, sa kanilang kalusugan, di ba? Why not? Di ba? Gaya nga ng nakikita natin ngayon, panahon ngayon ng Olympics, di ba? Why not? Di ba? Sa Islam naman, sa mga sports, hindi naman tayo pinagbabawalan as long as na ito ay hindi nakakalabag sa batas ng Islam, hindi po ba? So, why not na mag-involve tayo sa sports, mga kapatid? Kung yung mga outdoor na sports, gagaya ng biking, ba? Pwede rin na mag-exercise tayo, gaya ng walking, jogging, sa labas, yung exercise, mga kapatid. Involve po natin yung sarili natin sa mga bagay na makakapagpabisi sa atin physically, na magigain natin dito. Unang-una, yung intensyon natin para mapalakas natin yung pangangatawan natin, i-involve natin yung sarili natin, mga kapatid, sa bagay na makakapagpabuti sa atin. Yun yung sinabi ng mahal ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi ba? Sabi niya, wahris ala ma yanfa'uk, at
bigyan mo ng pansin o di kaya tutukan mo o pahalagahan mo yung mga bagay na makapagdudulot sa iyo ng kabutihan. Diba? Yung mga bagay na makakapagdulot sa iyo ng kabutihan. Halimbawa, yung exercise ay makakapagdulot sa atin ng kabutihan sa ating pisikal. Hindi lang pisikal, sa ating, para hindi tayo bugnutin lagi. Kapag ang isang tao, kapag nakakapag-exercise, pag pinagpapawisan, pagka tapos niyang mag-exercise, maligo siya, di ba? Malakas yung kanyang pangangatawan, maliksi, hindi siya bugnutin, hindi siya antukin, di ba? So nagiging mas productive yung kanyang araw. Kung may trabaho siya, nagiging productive sapagkat buhay siya, hindi siya yung patulog-tulog diyan sa tabi. Dahil yung kanyang katawan ay ganado dahil nakapag-exercise, pinagpawisan. So ini-encourage po natin yung ating mga kabataan, yung ating pong mga anak, mga kapatid, hindi po pagmamahal sa anak natin yung pabayaan natin silang malulong halimbawa sa gaming, lalong-lalo na sa daming lulong niyan sa ML, ano? Ang daming mga addict diyan sa ML, addict diyan sa Call of Duty, di ba? So napakaraming mga laro ngayon na nakakapagpa-addict sa ating mga anak. Imbis na hindi po sa pagmamahal na naiisip natin yung pabayaan natin sila sa ganung mga bagay na minsan hindi na nga natin mautusan, hindi po ba? Nakatutok na lang sa TV, nakatutok na lang sa internet. Kapag inutusan mo, nagdadabog dahil busy doon sa kanyang ginagawa. So hindi po yun pagmamahal sa ating mga anak. Why not i-involve po natin sila sa mga bagay na makakapagdulot sa kanila ng kabutihan? Hindi po ba? Bakit hindi po natin sila isa-side po ng physical sa sports? Bakit hindi po natin sila i-involve? Ano? Biking, yan, kagaya niya, nagbabike tayo. Ha? Kaya nga nagsasalita tayo ngayon ng tungkol sa mga pampalakasan kasi nga, nagbabike tayo. So, mas maganda magbike, no? Kung kaya naman, may pambili naman ng bike, kahit yung mumurahin lang, magbike, no? Hindi kaya kung wala naman, hindi mag-jogging, mag-walking, mag-exercise. Hindi po ba? So, hindi po dahilan yan na sabihin natin na ECQ mababayaan na natin yung sarili natin. Malulung tayo dyan sa social media. Dyan na lang lagi sa Facebook, nandyan lang lagi sa YouTube, nandyan lang lagi sa internet, sa gaming, sa online gaming. Hindi po ba? So, hindi po maganda yon. Kaya, in-encourage ko po kayo, mga kapatid, na i-engage nyo po sa sports, no? Ang inyong mga anak, ang ating mga anak, para hindi po sila napupunta sa mga masasamang, baka mamaya, napunta pa sa masamang bisyo. Hindi po ba? Baka mamaya, yung mga anak natin, ma-recruit pa dyan ng mga addict, mga tambay dyan, o di kaya yung mga mabarkada sa mga mapasama ba sa mga krimen, di ba? Imbis na baka mamaya ma-involve sa pagnanakaw, ma-involve sa pang-hold up, ma-involve diyan sa mga masasamang gawain. Hindi po ba? Hindi napakahirap naman mong ma-involve yung anak natin sa mga masasamang elemento, di ba? Masasamang bagay. So mas mahirap po 'yon. Kaya ang ini-encourage po natin, ma-involve sila sa makapagpapabuti sa kanila. Makikinabangan nila kaysa sa sila ay malulong sa bisyo, malulong sa barkada, sila po ay malulong sa laro na halos hindi mo na mautusan, di ba? At sa side po naman po ng yung kadelikaduhan po, baka mamaya alam naman po natin sa social media especially na malakas ang propaganda ngayon ng mga ligaw na landas, especially sa yung mga terorista, di kaya yung mga anong tawag dito, yung mga kumbaga yung kanilang mga tinuturo ay taliwas doon sa paghahangad ng kapayapaan, hindi po ba? Yung mga pagre-recruit ng terorista, it's either sa terorista ng mga Muslim na sinasabi nilang Muslim sila pero hindi naman talaga sumusunod sa batas ng Islam. O hindi kaya naman ay terorista. NPA, inano rin yan ng ating gobyerno na bilang sila yung mga terorista.
So, baka ma-penetrate pa yung ating mga anak, baka ma-recruit pa ng mga ideology na kung saan patungo sa ligaw na ideolohiya at hindi tamang ideolohiya, di ba? Mas maganda na i-involve natin sa mga magagandang bagay yung ating mga sarili. Okay, mga kapatid? So, yun po yung sinasabi natin. Kagaya nga ng ating nabanggit sa hadith ng Propeta Muhammad SAW, yung isang mananampalatayang malakas ay kaibig-ibig at kamahal-mahal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tingnan nyo po sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi po ba si Omar bin Khattab, isang hindi lang sa malakas sa pananampalataya si Omar bin Khattab, kasi alam po natin na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sobrang lakas ng pananampalataya at tapang ni Omar bin Khattab kapag siya ay dadaan sa isang daanan at sa daanan na yun ay makakasalubong niya ang Satanas, si Shaitan. Ang Satanas mismo yung umiiba ng daan, lumiliko ng daan, at natatakot sila kay Omar bin Khattab. Si Omar bin Khattab physically fit, malaki talaga si Omar bin Khattab, at siya ay malusog, hindi kaya malakas, sapagkat ang pangangatawan ni Omar bin Khattab ay napaka kisig, napakalakas, no? So sinabi din ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, turuan ninyo ang inyong mga anak sa pangangabayo, di ba? Tungkol sa pampalakasan, tungkol sa sibaha, tungkol sa turuan ninyo ang inyong mga anak na lumangoy, matutong lumangoy, kasi mahalaga 'yun eh. Matuto kang lumangoy, matuto kang mga bayo. Kung sa panahon siguro natin ngayon, matutong mag-drive, hindi po ba? At rimaya, yung matutokang pumana, di ba? Ito yung mga bagay na mayroon din namang archery, sports sa archery, no? Ito yung mga bagay na kung saan ini-encourage sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tayo mag-involve, mag-engage sa mga physical na mga sports kagaya ng pagsakay sa kabayo, matutong mga bayo, di ba? Yung physical mismo yung gagamitin natin, matuto tayong mag-swim o di kaya lumangoy. Ito physical na ginagamitan natin ng ating mga katawan, na kung saan isa sa mga the best exercise yung paglalangoy o di kaya paglangoy. At saka isa pa mga kapatid, yung archery, yung pagpana. Ito'y ipinayo sa atin ng mahal ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ating i-involve natin yung ating mga sarili at turuan natin yung ating mga anak sa mga bagay na ito, inshallah subhanahu wa ta'ala. So yun po yung aking maipapayo lang sa inyo. Sabi nga ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sasabihin natin kapag tayo ay gumawa ng mga kabutihan, ng mga bagay na kung saan makakapagpalakas sa atin o di kaya makakapagdulot sa atin ng kapakinabangan, baka mamaya tayo ay makaka-encounter ng mga bagay na nakakapag-discourage, di ba? O ano man yung negative na resulta nito, sasabihin natin, qaddarallahu ma syaa fa'al. Si Allah mismo subhanahu wa ta'ala ang nagtatagda ng mga bagay-bagay, at kung ano man yung kanyang itinakda, yun po yung ating paniniwala na tatanggapin insyaAllah subhanahu wa ta'ala. So hanggang dito na lamang po mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong panonood. Si Clara, Assalamualaikum Ustad, to be strong in faith enough na ba magbasa ng Quran 5 times a day, balik Islam, senior citizen na reply, please watching Taguig. Paano Ustad? Lockdown nga. Ayun nga, yun yung sinasabi natin, hindi naman po nangangahulugan na malakas ka lang sa iyong tinatawag na pananampalataya. Okay po yan. Siyempre wala po tayong disagreement dyan na kailangan magbasa ng Quran. Dapat, di ba, magbabasa talaga ng Quran. Kung hindi lang 5 times a day, mas marami pa dapat dyan. At kung sapat na ba yun, sabihin natin kung ang magiging batayan natin is yung sapat ng pananampalataya, lakas ng pananampalataya, is okay na po yun. Pero kung sasamahan natin ng lakas ng ating pisikal at ng katawan, ay mas kaibig-ibig at mas mabuti po yun kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yun po yung sinabi ng mahal ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi lang naman po dun sa physical, kundi rin sa spiritual. Mas malakas sa spiritual,
malakas magbasa ng Quran, malakas po siya magda'wa, malakas magsadaka, malakas magjihad, malakas sa lahat ng bagay. Mas malakas at madalas ginagawa ito ng mananampalataya is mas kaibig-ibig siya kay Allah. Mas kalugod-lugod siya kay Allah, mas mainam siya kaysa sa isang mananampalataya pero hindi malakas magsadaka, hindi malakas magbasa ng Quran, hindi malakas magda'wa, hindi po ba? Yun po ang ibig sabihin nun. Ganon din naman sa physical. Yung nag-exercise na isang mananampalataya at malakas siya, di ba? Hindi mas maganda yon kaysa sa patpatin at saka bugnutin at laging inaantok na mananampalataya. Hindi po ba, mga kapatid? Okay? Jazakallahu khair, sabi niya. Actions speak louder than words. Sinasabi nung brother. Actions speak louder than words. Anong kaya ang ibig niyang sabihin dyan? Ikaw ba'y nagpaparinig, kapatid? Or ano ba ang ibig mong sabihin dyan? Okay, mga kapatid, maraming salamat po sa inyong panunood. Alhamdulillah, pagpalain ka ni Allah, gabayan sa anumang oras. Keep safe and healthy po, kapatid. Maraming salamat po, kapatid Ibrahim. Ganun din po kayo. Keep safe po at naway pangalagaan po kayo lagi ni Allah subhanahu wa ta'ala at ng inyong mga mahal sa buhay, inshallah. Allahumma amin. Masyaallah, kapatid, may kaibigan ako dyan sa Tacloban na ang pangalan ay Rani Bansali, na tinawag namin na Ahmad Rani Bansali. Sana aktibo pa siya sa Islam. Mas maganda po kung may mga kakilala po kayo dito sa Tacloban City ay ano nyo po sila, i-refer nyo po sila doon sa Islamic Center natin sa Iklas, sa may Zamora Street, sa may Tacloban, sa may downtown po. Malapit po ito sa XYZ na hotel, no? So sabihin nyo po doon, tingnan nyo po yung address namin doon sa Facebook namin, Facebook page namin na Ikhlas Tacloban Association Incorporated. So makikita nyo po doon yung address namin, inshallah. Haja Nur Janna, Masyaallah, tabarakallah, watching from Mihail Asir, masyaallah, galing sa Saudi Arabia. Jamil, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustad, watching from Cagayan de Oro. Waalaikumsalam warahmatullah. Cagayan de Oro ay ECQ po, kapatid na Jamil. So ikaw po ay gumawa ng paraan na malibang ang sarili mo dyan sa mga bagay na makakapagpalakas sa iyo, sa iyong pananampalataya at sa iyong pisikal. Si Hani Candido, assalamualaikum Ustad, watching from Tacorong, Sultan Kudarat. Assalamualaikum po sa inyo dyan, sa mga taga Sultan Kudarat. So dahil po tapos na po tayo, naway nakakuha po kayo ng kapakinabangan doon sa ating nasabi at na-share sa inyo, inshallah. Ulitin ko po, dito po ako ngayon sa Tacloban, overlooking ng ating yung San Juanico Bridge, mga kapatid. Medyo malayo nga lang, pero makikita nyo yan, sino-zoom natin. Kita nyo po yan, maganda. Yan po yung nagdudugtong ng Samar Island at saka ng Leyte dito sa Tacloban. Yan. Maraming salamat po sa inyong panunood, mga kapatid, at naway pagpalain kayong lahat ni Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.